Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Pa-donate po sana via GCash. Mga master salamat. Wag po sanang e-escape ang ads natin mga master salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 326. Hindi inaasahan ni Lilibet na ganoon kasarap ang pangamoy ng kanyang ina. Kung ngayon lang nalaman ni Liza ang nangyari, magkakagulo. Masyadong nahihiya si Lilibet na humarap sa kanya. Nagmamadaling tumayo si Lilibet at sinabing, "Ma, matulog ka na ng maaga. Pupunta ako sa banyo." Nang aalis na si Lilibet, seryosong tumayo si Liza. Kailangan niyang makipag-usap ng maayos kay Lilibet. Lumapit si Liza at hinawakan ang kamay ni Lilibet. "Lilibet, gusto kitang makausap ng maayos." "Ma, kakausapin kita pagkatapos kong pumunta sa banyo." Kailangang itapon ni Lilibet ang mga tuwalya ng papel, kung hindi, hindi siya mapakali. "Sige," sabi ni Liza at binitawan siya. Hindi niya kayang gumamit ng puwersa sa kanyang anak. Nang marating ni Lilibet ang banyo sa silid, nakahinga siya ng maluwag. Nakasimangot si Liza sa labas. Napasinghot siya ng hangin at pakiramdam niya ay may mali sa amoy na naamoy niya. Mga 10 minuto nang nasa baba si Lilibet. Hindi kaya. Galit na galit si Liza sa isiping ito. Isa siyang karanasang babae at bigla niyang napagtanto kung ano ang amoy. Gusto talaga niyang pumasok sa kwarto ni Lilibet para harapin ito. Marahil, mahahanap niya ang pinagmulan ng amoy. Gayunpaman, nadama ni Liza na ang kanilang relasyon ay masisira kung gagawin niya ito, kaya nag-alinlangan siya at umupo muli. "Lilibet, siya ang anak ng pumatay sa tatay mo. Paano ka?" Napabuntong hininga si Liza. Pagdating niya rito, naisip niya na may posibilidad na maakit niya si Lilibet. Pero ngayon, parang imposible. Minamaliit ni Liza ang relasyon nila. Tila ay nanirahan ng magkasama sa loob ng maraming taon, kaya hindi magiging madali ang paghihiwalay sa kanila. Gayunpaman, hindi nagustuhan ni Liza si Mark. Paanong nahuhumaling sa kanya ang kanyang anak? Paulit-ulit na bumantong hininga si Liza. Maya-maya ay lumabas si Lilibet pagkatapos maligo at umupo sa tabi ni Liza. Ano pa kayang sasabihin ni Liza? Walang kwenta ang sasabihin, at masisira ang relasyon ng mag-ina na kakakilala pa lang. Nagkaroon ng matinding katahimikan. Sa pagharap sa ina, nakonsensya si Lilibet sa nangyari. Ilang minutong nanahimik ang dalawa. Napabuntong hininga si Liza. "Lilibet, magpahinga ka na." Tumayo si Liza at bumalik sa kwarto. Nakahinga ng maluwag si Lilibet. Pagbalik niya sa kwarto niya, tumunog ang cellphone niya. It was a message from Mark. "Honey, I have arrived at the hotel. Are you asleep?" Gamaan ang pakiramdam ni Lilibet at sumagot, "I'm getting ready to sleep." "Honey, I miss you so much," sagot ni Mark. "Nag-iisip ka na naman, no? Ngayon lang halos nadiskubre ng nanay ko ang ginawa natin. Ikaw ang nagpagulo sa akin." Matapos ipadala ni Lilibet ang mensaheng ito, tila natulala si Mark. Hindi napigilan ni Lilibet na matawa. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay naaliw siya at napangiti siya. Siguradong natulala ang asawa niya. "Okay lang. Wala namang nadiskubre ang nanay ko. May naamoy lang siyang kakaiba." Ipinaliwanag ko sa kanya at wala siyang hinala, sagot ni Lilibet. Natigilan talaga si Mark. Kung tutuusin, nakakahiya ng malaman ng mga matatanda ang ganitong bagay. Isa pa, sa simula pa lang ay ayaw na sa kanya ni Liza at mas malala kung malalaman niya ito. Baka direktang harapin niya ito. Ano ang dapat niyang gawin noon? Sa kabutihang palad, ipinaliwanag ito ni Lilibet. Nakahinga ng maluwag si Mark. "Hubby, matulog ka ng maaga. Papasok ka bukas," sagot ni Lilibet. Sagot niya, "Okay." Pagkatapos ay ibinaba ni Mark ang kanyang telepono, natahimik, at natulog. Malungkot ang mga mata ni Lilibet. Naisip niya, gusto ko talagang pumasok sa paaralan. Ang layunin ko pagkatapos ng pagtatapos ng unibersidad ay maging isang guro, ngunit hindi na posible iyon. "See you, my dear students." Napabuntong hininga si Lilibet. Nang magising si Lilibet kinaumagahan, naghanda siya ng almusal. Buong gabing hindi nakatulog si Liza at ang bodyguard niya. Naramdaman ni Liza na kailangan niyang maghanap ng ibang matutuluyan, at malamang na nagsimula na siyang manghuli ng pinsan ni Lilibet.
Paano siya makakatakas sa kanya? Ito ay isang malaking problema. Ang pangunahing ideya ni Liza ay palakasin si Lilibet. Handa siyang sanayin si Lilibet at pagbutihin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban para maipagtanggol niya ang sarili. Nang makita ni Liza si Lilibet na papalabas ng kwarto niya ay sinabi niya agad ito. Walang pagtutol si Lilibet. Pakiramdam niya ay sobrang hina na niya. Dati, halos mamatay na siya sa kamay ni Damon. Tuso itong pamilya niya. Kung wala siyang lakas, maaari siyang mamatay anumang oras. Tabik si Lilibet na mapabuti din ang sarili. Kung hindi, paano niya babawiin ang pag-aari niya? Tsaka, humanap ka ng ibang matitirhan. Hindi liblib ang lugar na ito, patuloy ni Liza. Natahimik si Lilibet. Wala siyang gaanong pera, kaya nagpasya siyang tawagan si Susan at humingi sa kanya ng pera. Kung tutusin, kumita ng kaunti ang kumpanya noong nakaraang buwan at handa na ring magbukas ang restaurant. Akmang gagawin iyon ni Lilibet, bigla siyang nakatanggap ng mensahe sa kanyang mobile phone. Pinuksan ni Lilibet at nakitang galing kay Mark. Tinabi niya na pupunta siya sa paaralan at pagkatapos ay may isa pang paglipat ng $200,000 sa kanyang account. Kung hindi sapat, sabihin mo lang sa akin, dagdag niya. Agad namang naantig si Lilibet sa kanyang kilos. Alam ni Mark na wala siyang pera. Nang hindi tumitingin si Liza, tinanggap niya ang pera at sumagot, "Hobby, napakaganda ng pakikitungo mo sa akin." Naaliw si Mark at sumagot siya, "Huwag mo na akong iiwan ulit." Makalipas ang ilang minuto, sumagot si Lilibet ng, "Oo." Ay drive na sana ni Mark ang sports car papuntang school sa umaga, ngunit tiningnan niya ang mga gasgas na marka ng nakaraang aksidente. Dahil hindi pa ito naaayos, nagpasya si Mark na magmaneho papunta sa shop para ayusin muna ang sasakyan at sa halip ay sumakay ng bus papunta sa paaralan. Iniisip ni Mark na kailangan niyang bumili ng bagong sasakyan at iniisip kung kailan darating ang helicopter na huling binanggit ng kanyang ina. Ito ay isang bagay na inaabangan ni Mark. Sa entrance ng school, hinihinay siya ni Sarah. Noong una, gusto niyang magpadala ng mensahe kay Mark at tanungin siya kung kailan siya darating. Ngunit pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito, nahulaan niya na hindi siya sasagutin ni Mark. Hawak niya ang isang tasa ng milk tea na ginawa niya at talagang masarap ito. Pero bakit hindi pa dumarating si Mark? Nakita niyang nasa entrance na rin si Quinay. Lumapit siya at nagtanong, "Hoy, sinong hinihintay mo?" Walang tao, nagmamadaling paliwanag ni Quinay. Ayaw niyang magkamali si Sarah. Talagang hinihintay niya si Mark. Nag-aalala siya na hindi pumasok si Mark sa paaralan. Gayunpaman, dahil nagtatanong si Sarah, hindi na siya makapaghintay. Nang makitang hindi pa dumarating si Mark, bigong pumasok si Quinay sa paaralan. Nguso si Sarah at sinabi sa sarili, "So you think that I don't know who you waiting for? Last semester, you two sit together and were so close to each other. This semester, uupo ako sa tabi ni Mark. Nanalo ako. Let you sit beside him. Tingnan natin kung may pagkakataon ka pang mapalapit sa kanya." "Sarah, sinong hinihintay mo?" Nakita ng isang kaklase si Sarah at nagtanong. Ito ang unang araw ng termino. Si Sarah ay nakasuot ng nakakasilaw na damit. Nakasuot siya ng isang pares ng hot pants at isang t-shirt. Ang kanyang mga balingkinita na binti ay kapansin-pansin kung kaya't maraming tao ang muling tumingin. "Ano ang kinalaman nito sa iyo?" Kinagat ni Sarah ang kanyang mga labi at sumagot. "Nako, baka interesado ka sa gwapong si Aaron Dawson na freshman. Pang-aasar ng mga kaklase niya. May isang gwapo daw sa mga freshman." Sa sandali siya ay nagpakita, ibinagsak niya ang lahat ng mga orihinal na school hunks at naging top school hunk sa campus. Si Sarah ay labis na nabighani sa mga magagandang lalaki kaya nahulaan ng kanyang kaklase na naghihintay siya kay Aaron. At hindi lang ang school hunk ang pinalitan, pati ang 2 campus bells ay napabagsak din. Nakapagtapos na si Yolanda, kaya natural, hindi na siya ang campus bell. May 2 bagong freshman bell. Ngayon, ang paaralan ay may 4 na campus bell, ngunit 2 sa kanila ay bago. Ang mga freshmen sa taong ito ay may mataas na kalidad sa hitsura. Hindi lang school hunk ang nandoon, may 2 campus bell din. Aaron Dawson. Kinagat ni Sarah ang kanyang mga labi at sinabing, "Nandito siya ilang araw na ang nakalipas." Siyempre, narinig niya ang tungkol sa bagong campus bells and hunk.
Ngunit hindi niya hinintay si Aaron. Sa halip ay hinihintay niya si Mark. She muttered in her heart, bakit hindi pa siya dumarating? Sobrang tagal na, at hindi na masarap ang milk tea. Wow! Biglang may naghiyawan mula sa mga estudyante. Utos ng kaklase niya, yung bagong school hump, Aaron. Sarah, Tere, tingnan natin. Nagtakbuhan ng mga estudyante sa entrance. Kinagat ni Sarah ang kanyang mga labi at sinabing, I'm not going. What's there to see? Sa sandaling ito, dumating ang isang sports car na may malakas na ingay. Bumukas ang pinto at lumabas sa kotse ang isang napakagandang lalaki. Ang gwapo niya kasing celebrity. Maraming babae sa pasukan ang nabaliw nang makita siya. Umiti si Aaron at naglakad papunta sa entrance ng school. Sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Maraming babae ang nagpadala sa kanya ng bulaklak at pagkain pero ayaw ni Aaron sa mga iyon. Nauuhaw siya. Biglang bumantong hininga si Sarah na nakatayo sa di kalayuan. Maganda ang katawan ng dilag at may hawak na milk tea. Iniisip ni Aaron kung pinaghandaan ba niya ito. Lumapit si Aaron kay Sarah at kinuha ang milk tea sa kamay niya, salamat. Hoy, hindi para sayo. Nagulat si Sarah at napasigaw siya. Anong ginagawa ko kay Aaron? Kumunat ang noo ni Aaron at nakaramdam ng hiya. Napaka-attractive niya, kaya bakit hindi inihanda ang milk tea para sa kanya? Paano naging posible iyon? Hindi ito para sa akin, sabi mo. Aaminin kong napakatalino nitong paraan na ginagamit mo para maakit ang atensyon ko. Tumingin si Aaron kay Sarah at sinabing. Kabanata 327. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. This milk tea is not meant for you, paliwanag ni Sarah. Nakita niyang medyo nakakainis ang taong ito. Ang gwapo niya talaga, pero paano niya naaagaw ang milk tea niya nang napakasungit? Maingat na inihanda ni Sarah itong milk tea para kay Mark. Pagkasabi nito, binawi ni Sarah ang milk tea sa kamay ni Aaron at tinakpan ito ng dalawa niyang kamay. Kumunat ang noo ni Aaron at nakaramdam siya ng sobrang hiya. Hindi pa siya nagkulang na manligaw sa isang babae sa ganoong sitwasyon noon. Unang araw ng paaralan noon at napakamalas niyang makatagpo ng ganoong bagay. Biglang nagtsismisa ng mga estudyante sa paligid nila, ano? Sino ang babaeng ito? Gustong inumin ni Aaron ang kanyang milk tea, ngunit hindi niya ito pinapayagan. Anong bitik? Tinadya niya siguro ito para maakit ang atensyon ni Aaron. Anong skimming bitik? Tumingin sa kanyang pantalon. Tingnan mo kung gaano siya kamodest sa pananamit. I bet gusto niya lang tingnan siya ng mga lalaki. Ano bang maganda sa ganda ng katawan? Tama, gusto ko talaga siyang sampelan. Pinagalitan ng mga babaeng kaklase na banihag ni Aaron si Sarah. Paanong ganito ang pagka-reject ng Prince Charming nila? Siyempre, labis silang nalungkot nang makita ito. Nakaramdam ng mali si Sarah. Talagang hindi niya inihanda ang inumin para kay Aaron. Ngayong pinagalitan siya ng mga hindi kilalang babae na iyon, talagang naagrabyado siya. Nako, kalimutan mo na kung hindi para sa akin, sabi ni Aaron at muling ngumiti. Kahit na aksidente iyon, hindi nawala ang kilos niya. Hoy, magkano ang milk tea mo? Bibili ako. Ay, $100 sapat na. Lumapit ang isang chubby girl at galit na hinagi sa mukha ni Sarah ang $100 cash. Galit na galit si Sarah na pretuhin ng ganito. Nang gusto niyang isumpa siya, inagaw ng dalaga sa kanyang mga kamay ang milk tea. Tapos, nakangiting inabot ng dalaga kay Aaron ang milk tea at sinabing, Aaron, you can have it. Forget it, it's just a cup of milk tea. I don't want to drink it anymore. Itapon mo na lang, kibat balikat na sabi ni Aaron. Tama. Sa tingin ko, nakakakilabot ang lasa ng mga milk tea. Mas mabuting huwag na lang uminom. Pagkasabi noon ay itinapon ng dalaga ang tasa sa basurahan. Hoy, nasisiraan ka na ba? Bakit mo tinapon ang milk tea ko? Bulalas ni Sarah habang galit na tumakbo. Oh, milk tea tawag mo dyan. Anong pangit na brand ba yan? Hindi ko iinuman kahit libre mo pa ibigay sa akin, panunuya ng dalaga. At saka, binigay ko na sa iyo ang pera. Ang kailangan mo lang gawin ay kunin ito sa lupa. At saka, ang tasa ng milk tea na iyon ay sa akin ngayon na binili ko ito mula sa iyo. Kailangan mong malinaw na kung ano ang tinapon ko yung milk tea ko, basura naman. Hoy, napakalayo mo. Gustong kunin ni Sarah ang tasa mula sa basurahan, ngunit marumi ito.
Paano kaya niya ito maibibigay kay Mark? Espesyal na inihanda niya ito sa umaga, kaya galit na galit siya nang makitang nasasayang ito. The girl scoffed in disdain, gusto mo bang kunin? Fine, ibibigay ko sa'yo. Anyway, basura lang sa akin. She then walked to Aaron's side and said, Aaron, let's go and have coffee at the school's cafe. Mas masarap ang drinks doon. Nasiyahan si Aaron habang iniisip na ang hindi kaakit-akit na batang babae ay medyo matalino. Naibalik niya siya sa tuktok at naibalik ang kanyang dignidad. Hoy, kailangan mong bumawi sa aking milk tea. Tigaw ni Sarah sa kanya. Pumulot siya ng pera sa lupa sa galit at inihagi sa mukha ng chubby na babae. Galit na tinulak ng dalaga si Sarah. Takasamaang palad, hindi si Sarah ang kanyang katugma sa paghusga sa kanilang pagkakaiba sa timbang. Si Sarah ay itinulak sa lupa at ang kanyang binti ay natamo at nasugatan. Makakabili ako ng 2 toneladang milk tea mo na may $100, dumura ng dalaga. Ibigyan kita ng isa pang $100 para mabili mo ang sarili mo ng ganitong uri ng basura. Di man, naglabas ng isa pang $100 ang dalaga at ibinato sa mukha ni Sarah. Aaron, let's go, nangingiting sabi ng dalaga. Tinulya pa ni Aaron si Sarah at pumasok sa paaralan, pinalibutan ng iba pang mga babae. Sarah, kanino mo pinaghandaan ang milk tea? Lumapit ang kaklase ni Sarah para tulungan siyang makatayo. Akala ng mga estudyante ang milk tea ay inihanda para kay Aaron at sa kanilang pagtataka, hindi pala. Anyway, it's not for Aaron, ungol ni Sarah habang hinihimas ang sugat niyang binti bilang pagdadalamati. Napakasakit noon. Kung ganoon, kanino mo ito ibibigay? Tanong ulit ng kaklase niya na curious sila. Sino pa kaya ito? It's none of your business. Napasimangot si Sarah. Pagkakita nito ay hindi na nakaimik ang kanyang kaklase at tahimik siyang umalis para pumasok sa paaralan. Napapikit si Sarah sa trash can at sinabing, Bitik. How dare you treat me like this? How dare you throw my milk tea? Tiyak na babawi ako sa iyo. Gusto ni Sarah na iunat ang kanyang kamay, ngunit nag-alinlangan siya at hindi inabot. Sa sandaling ito, lumapit si Mark na may kakaibang tingin. Sarah, anong ginagawa mo? Nagulat siya at nauutal, oh, Mark, ngayon lang. Kanina lang. Natahimik si Sarah dahil napuno siya ng sama ng loob. Ano ang punto ng pagsasabi kay Mark tungkol dito? Tiyak na hindi siya tatayo para sa kanya. Anong nangyari ngayon lang? Ang nakita lang ni Mark ay nakatayo si Sarah sa tabi ng basurahan. Nagtaka siya kung ano ang ginagawa niya. Wala, simpleng sabi ni Sarah na medyo nalungkot kaya minabuti niyang huwag na lang magsalita. Hindi niya ipapahiya ang sarili niya. Nga pala, anong nangyari sa paa mo? Nahulog ka ba at nasaktan ka? Tanong ni Mark nang mapansin niyang nasugatan ang tuhod ni Sarah at tumutulo ang ilang patak ng dugo mula sa sugat. Nagsinungaling si Sarah, oo, hindi sinasadyang nahulog ako ngayon. Mag-ingat ka sa susunod, sabi ni Mark at umalis. Tinundan ni Sarah si Mark, nakaramdam ng hinanakit habang siya ay nakapyang palayo. Nalulungkot siya na hindi siya tinulungan ni Mark. Wala nang natira sa milk tea at binugbog siya. Nakaramdam ng kalungkutan si Sarah. Paano si Teacher Polen? Bakit hindi ka sumama sa kanya? Tanong ni Sarah. Tagot niya, ayaw na niyang maging guro. Walang magawa si Mark. Sure enough, dahil wala si Lilibeth doon sa school, parang na out of place siya. Bakit? Magaling magturo si Teacher Polen, kaya bakit niya gustong umalis? Hindi mo ba siya pinapayagang magturo? Tanong ni Sarah. Alam niyang mag-asawa sina Lilibeth at Mark, kaya marahil ito ang desisyon niya. Hindi, diretsyong sabi ni Mark. Ayaw niyang pag-usapan ito, kaya nagpatuloy siya sa paglalakad ng walang tigil. Naramdaman ni Sarah na may kakaiba sa gitna, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Hindi kaya nakipaghiwalay siya kay Lilibeth kaya ayaw na ni Lilibeth na maging guro. Naisip ito ni Sarah at nakaramdam ng kaunting saya. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mabilog na babae mula sa dati ay lumakad, na halatang galit. Kakapasok lang niya sa school kasama si Aaron nang itapon siya nito. Nagalit siya at nakita niya si Sarah na isang pushover sa kanyang mga mata. Kaya, gusto niyang gamitin si Sarah para ilabas ang kanyang galit. Ouch! Tinadya niyang suntukin si Sarah. Maganda ang pangangatawan ni Sarah, pero anong laban niya sa ganoong bigat na babae?
Nahulog si Sarah sa lupa sa sakit. Narinig ni Mark ang sigaw nito sa sakit, lumingon siya, nakita niya si Sarah. Nakaupo sa lupa. Hindi siya nakaimik at lumapit siya sa kanya, "Mamulong, bakit ba napakawalang ingat mo?" Tinaktan niya ako, umungol si Sarah. Kanina pa siya sinaktan ng dalaga, at ngayon ay sinadya niya itong patakbuhin. Anong H2? Ikaw ang bulag pero sinusubukan mo akong sisihin. Hindi natuwa ang dalaga at nanunuya. Lumapit si Mark para tulungang tumayo si Sarah at hinikayat, "Kalimutan mo na yon. Aksidente yon. How could it be an accident? She bumped into me on purpose." Sarah ay nadama lalo na mali. Paano maipagtatanggol ni Mark ang babaeng ito? Tinulya pa ni Mark ang dalaga at tinanong, "Bakit mo siya sinaktan?" "Just because," mahinang ngumuso ang dalaga bilang tugon. Tumingin siya kay Mark at sinabing, "Pareho kayong taunan, bagay na bagay." Kumunat ang noo ni Mark, ngunit galit na galit si Sarah at napasigaw siya, "Hoy, anong sabi mo?" "Anong sabi ko? Ang basurang milk tea na dinala mo ay inihanda para sa taunan na ito, di ba?" It makes sense. Ang loser na tulad mo, ganoon lang ang kayang bayaran, pero ang sama ng taste mo sa lalaki. Sabi ng dalaga. Namula si Sarah at nakaramdam ng hiya. "Di ba sabi ko ayokong pagawaan mo ako ng milk tea?" Lumingon si Mark kay Sarah at nagtanong sa kakaibang tono. Ayaw uminom ni Mark. Tinabi na niya kay Sarah, pero pinaghandaan pa rin niya ito. Nagpunta ako sa kafe sa umaga at nakaramdam ng pagkabagot, kaya gumawa ako ng 2 tasa nito. Hindi ko naubos ang mga ito ng mag-isa, kaya nagdala ako ng isa para sa iyo." Ibinaba ni Sarah ang kanyang ulo at gumawa ng isang dahilan, pakiramdam. Nahihiya. "Well, don't make it for me next time," umiling si Mark at sinabing. Nakaramdam ng mali si Sarah. Tinanggihan ba niya ito ng lubusan? Espesyal na pumunta si Sarah sa kafe upang ihanda ang inumin para sa kanya sa umaga. Nang marinig ito, napangiti ang dalaga, ginawa ang basurang milk tea para sa taunan na ito, pero ayaw niya. "Hoy, tama na." Nairita si Sarah at pumalpak siya. "Anong sapat na?" Patuloy ang panunuya ng dalaga, "Tingnan mo ang sarili mo, loser girl. Anong basurang milk tea ang ginawa mo? Walang may gusto. Gaano ka ba kakulit ang milk tea mo? Masyado ka nang lumayo." Galit na galit si Sarah sa kanyang insulto. Halatang napakasarap ng milk tea niya. Kaya lang walang brand. Gayunpaman, dahan-dahan niyang bubuo ang kanyang tatak sa paglipas ng panahon. Sumasakit ang ulo ni Mark sa pakikinig sa kanila. Laging nag-aaway ang mga babae ng ganito. At saka, ayaw ni Mark na i-provoke ang babaeng ganito kabigat. "I don't want to talk to you. Such a loser. You don't deserve to talk to me," desday na sabi ng dalaga at lumakad palayo. Kahit chubby siya, mayaman naman ang pamilya niya. Ang pangit na milk tea sa kamay ni Sarah ay isang bagay na hindi niya karaniwang pinapahalagahan. Nang marinig ito, nadismaya at nagalit si Sarah. She yelled, "Huwag kang pumunta. Bumalik ka dito." Napapikit si Sarah at hinahabol ang dalaga, tumalikod ang dalaga at muling tinulak si Sarah. Hindi nakayanan ni Sarah ang lakas at muli siyang bumagsak sa lupa. Buti na lang at nasagasaan si Mark at tinulungan siyang tumayo. Sabi niya, "You can't beat her." Forget it, walang magawa si Sarah kundi tumahimik dahil sa kalungkutan. Sumulyap ang chubby girl kay Mark at sinabi kay Sarah, "Loser, dapat matuto kang maging matalino tulad niya. Aminin mo na duwag ka kapag natalo ka. Stop fake it in front of me, it's no use. Kung you dare to provoke me, I'll get someone to deal with you." Puno ng paghamak ang dalaga kina Mark at Sarah. Kabanata 328. Mas mabuting mag-ingat ka, tinuro ng chubby girl na si Glenda si Sarah at ngumuso. Pagkatapos noon, umalis na siya. Kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan para makuha ang atensyon ni Aaron. "Ayos ka lang ba?" Tinatahan ni Mark si Sarah habang sinusubukang tumayo. "Ayos lang ako," ungol ni Sarah. Nakaramdam siya ng labis na mali. Bagamat chubby si Glenda, pinalamutian siya ng mga sikat na brand, ang kanyang bag lamang ay nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Hindi talaga kayang masaktan ni Sarah ang gayong mayamang tao. Wala sa mood si Mark. Kaya naman, ayaw niyang makipagtalo sa dalaga ngayon lang. Pero kung nandoon si Lilibeth, mas nag-isip si Mark. Tinabi niya,
Tutulungan kita sa silid-aralan. Si Mark ay nasa ilalim ng impresyon na si Sarah ay nasasaktan dahil ang chubby na babae ngayon ay hindi na kontrol ang kanyang lakas nang itulak niya si Sarah. Salamat na mula si Sarah at sinabi. Dapat kumain ka ng mas marami, pagkatapos ay hindi magiging madali para sa ibang tao na itulak ka pababa, sabi ni Mark. Napansin niyang ang sexy ni Sarah noong araw na iyon. Nakasuot siya ng isang pares ng napakaikling maong, ngunit siya ay masyadong manipis kung ikukumpara sa ibang babae. Nakakatakot talaga ang babaeng iyon. Gayunpaman, alam ni Mark ang martial arts, kaya hindi problema ang pakikipaglaban kay Glenda. Ngunit paano niya magagawa iyon? She was a freshman and a girl, ayaw niyang i-bully siya. Ibig mong sabihin payat ako diba? Medyo natuwa si Sarah nang marinig ang mga sinabi niya. Not really. At least, yung mga part na dapat manipis ay manipis, at yung mga parts na hindi dapat manipis ay hindi manipis, diretsyong sabi ni Mark. Namula ang mukha ni Sarah at sinabing, kung gayon, itatago ko ang figurang ito. Hindi na ako tataba pa. Tumingin si Mark sa kanya at ibinaba ni Sarah ang ulo niya. Pagkatapos noon, ay nalalayan ni Mark si Sarah papasok sa classroom. Natigilan ng mga estudyante nang makitang magkasama sina Sarah at Mark. They started talking amongst themselves, what's going on? Bakit hinahawakan ni Mark si Sarah? Wow, ang sexy ni Sarah ngayon. And Mark the loser gets to hold her. Ang swerte niya talaga. Alam ko naman diba, medyo inggit at inggit ang mga estudyante. Siyempre, wala sa mood si Mark na makipag-usap sa kanila. Ay nalalayan niya si Sarah sa kanyang upuan. Pagkatapos, hinawakan ni Sarah ang kamay ni Mark at sinabing, sa tabi ko. Hindi, pagtanggi ni Mark. Mas concerned siya kay Quinay at gusto niyang tanungin kung ano ang nararamdaman niya. Medyo nagalit si Sarah sa pagtanggi nito, kaya sinabi niyang, Hoy, hindi ba pwedeng tumabi ako sayo? Kapag bored ka sa klase, pwede kitang laruin. No need, sabi ni Mark at naglakad na siya papunta sa upuan sa tabi ni Quinay, umupo. Tinanong niya si Quinay kung ano ang nararamdaman niya sa mahinang boses. Tinabi sa kanya ni Quinay na ayos lang siya. Bulungan nila ang isa't isa na lalong nagparamdam kay Sarah na mali. Sa sandaling ito, ang bagong guro ay pumasok sa silid-aralan. Siya ay isang magandang babae din, ngunit walang kumpara kay Lilibet. Nagulat ang mga estudyante nang makita ang isang bagong guro. Tinanong ng isa sa kanila, ano ang mali, nasaan si Teacher Poland? Oo, nagustuhan ko ang klase ni Teacher Poland, sabi ng isa. Nag-resign na si Teacher Poland sa school. Timula ngayon, tuturuan na kita, sabi ng magandang guro. Agad namang nadismaya ang mga estudyante, pati si Mark. Wala sa mood si Mark na mag-aral. Nagpadala siya ng mensahe kay Lilibet sa kanyang aralin. Tagot ni Lilibet at pinapansin si Mark sa klase. Pwede bang hanapin kita mamayang gabi para turuan mo ako? Sabi ni Mark sa message niya. Matagal na hindi nakasagot si Lilibet. Ilang minuto lang ay sumagot na siya. Hindi, hobby, mag-aral kang mabuti. Tinimulan na ni Lilibet ang pagsasanay sa kanyang katawan sa ilalim ng mapupungay na mga mata ni Liza at ng kanyang bodyguard. Wala siyang oras para turuan si Mark. Nadismaya si Mark at sumagot siya, okay. Pagkatapos noon ay hindi na nag-reply si Lilibet sa kanyang mga mensahe. Inanda ni Mark ang sarili. Nang tanghali, pumunta siya sa kantin para mag-lunch kasama si Quinay. Gutom na si Sarah. Nang makita niyang lumabas ng classroom si Mark nang ganun-ganun lang, naagrabyado siya. Paanong wala siyang pakialam sa kanya? Nasugatan ang binti niya at napakasakit. Gayunpaman, si Sarah ay hindi naglakas loob na tumawag kay Mark, kaya't siya'y nagtungo sa kantin para mananghalian. Nakita niya tuloy sina Mark at Quinay na sabay na kumakain. Lalong tumindi ang hinaing ni Sarah at pumunta na siya para kumuha ng makakain. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang plato at naghanap ng mauupuan. Aksidenteng may nabangga siya at si Glenda pala. Natakot si Sarah at galit na itinulak siya ni Glenda, "Are you out of your mind? Are you provoking me again?" Napatras si Sarah at nahulog sa lupa ang pagkain sa kanyang mga kamay. Masakit ang kanyang mga binti, ngunit bumangon pa rin siya at sinabing, "Bakit mo ako tinulak muli? So what if tinulak kita?" Patuloy na itinulak ni Glenda si Sarah nang may pagkadismaya. Hindi na nakayanan ni Sarah ang puwersa at muli siyang bumagsak sa lupa.
Hindi na nakatiis si Sarah. Lumapit si Glenda at sinabing, "Look at you, such a loser. Tingin mo kaya mong manamit ng ganito dahil lang sa maganda mong figure? Kanino mo ipapakita ito? Walang kinalaman sa iyo ang suot ko." Dumura si Sarah at nagalit siya. Gusto mong magpakitang gila sa taunan na iyon, di ba? Masama talaga ang lasa mo. Bakit gusto mo ng ganyang taunan? Humisi si Glenda habang nakatingin sa kanya. Nakilala ng ilang estudyante si Sarah at sinabing, "Ito ba ang loser girl na binanggit mo?" Noong nasa entrance siya ng school kaninang umaga, hindi siya nagpakita ng respeto kay Aaron. Ang milk tea pala na inihanda niya ay para sa isa pang natalo, Mark. That is of course. She can only make that garbage for that loser. She doesn't deserve to prepare anything for Aaron. Nagtawanan ng iba kay Sarah. "Hoy, Aaron, halika nga dito tingnan mo. I met this loser girl again," biglang sabi ni Glenda na nagulat nang makita ulit si Aaron. Kakain na sana siya ng tanghalian at may ilang magagandang babae na sumusunod sa likuran niya na para bang kinikilig sila sa kanya. Nakita ni Aaron si Sarah at may panunuyan na nakasabit sa kanyang mga labi. Taka siya lumapit. Nagulat si Glenda nang makita siyang papalapit. Oo nga, gusto ni Aaron na makitang bugbugin si Sarah at gusto niyang pasayahin ito. "Aaron, tignan mo tong tanga. Hindi man lang makalakad ng maayos." Tinubukan siyang pasayahin ni Glenda. Talaga? Wala ba siyang kinakain? Bigyan mo lang siya ng $100 para makabili ng pagkain. Pagkatapos ay kumuha si Aaron ng $100 na pera sa kanyang bulsa. Wow, ang sweet mo naman. Tama, ang Aaron ko ang pinakamabait na tao kailanman. Isang pagsabog ng mga papuri ang nagmula sa mga sinaktan ng mga batang babae na sumusunod kay Aaron. Tila ay puno ng kagalakan. Ayaw mo ba? Binigay sa'yo ng Aaron ko. Consider yourself lucky, sabi ni Glenda at kinuha niya ang pera, ibinato kay Sarah. Hoy, lumagpas ka na sa linya. Umungol si Sarah. Hindi niya maiwasang isipin, bakit ang malas ko ngayon? Kung hindi dumating ang B-star na ito na si Aaron at kinuha ang milk tea ko, okay na sana ang lahat. Pagkatapos ay sinaway ni Sarah si Aaron, sa tingin mo ba magaling ka dahil mayaman ka? Ang milk tea ko ay hindi para sa iyo. Hindi para sa iyo. Tingnan mo ang sarili mo, maghahanda ba ako ng milk tea para sa isang tulad mo? You must be dreaming. Sarah ang inis na inis. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay hindi ganoon kagwapo si Aaron. Tiyak na mas magiging gwapo si Mark kung magdamit siya. Gayunpaman, si Mark ay puspos at walang pakialam sa kanyang hitsura. Napakahaba ng kanyang buhok at hindi na siya nag-abalang gupitin. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Aaron. Sa sobrang galit ni Glenda ay nagtaas siya ng kamay at sinampal si Sarah. Napakalaki ng kamay niya na halos matamba si Sarah sa lupa. Hinawakan ni Sarah ang nag-aapoy na pisngi at ang pagkagalit ay naging sanhi ng kanyang mga luha. Shut up, loser. What did you say? Your loser of a boyfriend doesn't even deserve to lick Aaron's shoes, alam mo ba yon? Galit na galit si Glenda at kailangan niyang magpakitang gila sa harapan ni Aaron. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng pagkakataong manalo sa kanya? Ano ang sinabi mo? Galit na galit din si Sarah. Sabi ko basura ka. Hindi mo ba ako narinig ng malinaw? Basura yung milk tea na hinanda mo. My Aaron simply don't want to drink the lousy milk tea that you've prepared for that loser Mark, turo ni Glenda. Sarah at sinabi. Bahagyang natakot si Sarah ng kanyang stubby finger. Hindi niya kayang talunin ang chubby na babaeng ito at hindi pa siya tuto ng martial arts. Why don't you ask that loser to come over? Let's see if he dares to do so, patuloy na tanong ni Glenda na may matinding titig. Nauutol na sabi ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay hindi sinasadya na tumingin kay Mark na natigilan at ang kanyang mga luha ay umagos. Quinay, wait a minute, sabi ni Mark at tumayo. Ilang sandali pa ay naisip niyang may mali, ngunit hindi niya inaasahan na mabubugbog muli si Sarah. At ito ay ang parehong babae mula kanina. Lumapit si Mark sa mga tao. Siyempre, tumigil sa pagkain si Quinay at sumunod sa likod niya. Sarah, pumunta si Mark sa gilid ni Sarah at sinabi. Namumula at namamaga ang mukha niya. Nalungkot si Sarah at napaiyak siya, Mark. Huwag kang umiyak. What's wrong?
Pag-aliw sa kanya ni Mark. Nang marinig ito ni Sarah ay hindi na niya nakayanan. Lalo siyang umiyak at sinabing, hindi ko sinasadyang nabunggo siya, at siya. Aksidente. Kung bulag ka, aminin mo na lang. Ano ang ibig mong sabihin sa di sinasadya? Tingnan mo, itong talunan ay ang pinaghandaan niya ng milk tea. Tingnan mo kung gaano siya kakulit. Ngini siya ni Glenda. May sarcasm sa mga mata ni Aaron. Walang-wala ang damit ni Mark kung ikukumpara sa presyo ng kanyang salawal o sapatos. Ang lugi. Sa pag-iisip na ito, nagsalita si Aaron ng may paghamak, so, ito ang talunan. Ang babae sa likod ni Aaron ay nanunuya, siya ay hindi maihahambing kay Aaron. Sobrang katawa-tawa. Tinabi rin ng isang batang lalaki, "Oy, kilala ko siya. Kaklase niya ang kaibigan ko." Kawawa naman daw ang talunan na ito kaya nang makakita ng malaking halaga noong nakaraang semestre ay hindi na niya ibinalik. Sa halip, ibinulse niya ito. Anong basura? Ano? Paano siya naging walang hiya? Tiyak na, ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama. Sunod-sunod na sabi ng mga nanunood sa partikular na sarkastikong mga tono. Sa kanilang mga mata, si Mark ay napakahamak kumpara sa isang taong kasing dakila ni Aaron. Naiinis sila kung paano nagkaroon ng lakas ng loob si Mark na magpakita. Kabanata 329. Lahat ng mga estudyante sa paligid ay nginisyon si Mark. May mga nagmura pa sa kanya ng diretso. Galit na galit si Sarah nang makitang pinapababa nila si Mark sa mga walang hiyang paraan. But at the same time, she felt guilty dahil siya ang nagpilit kay Mark na i-report na nakakita siya ng pera noon. Bilang karagdagan, siya ang may pananagutan sa pagsasabing hindi ibinalik ni Mark ang pera sa may-ari. "I'm sorry," bulong ni Sarah kay Mark. Tumingin si Mark sa kanya at walang sinabi. Tahimik lang siyang napabuntong hininga. Si Sarah ay hindi na siya tulad ng dati kung hihingi talaga siya ng tawad sa kanya. Akala ni Mark ay mali ang narinig niya. "Hoy, pinaninindigan mo ba itong talunan na babae? Karapat-dapat ka bang gawin iyon?" Lumapit si Glenda at handang kutsain pa sila. Hindi siya marunong sa martial arts, pero sigurado siyang hindi maglalakas loob si Mark na maging mayabang sa harapan niya dahil sa matipuno nitong figure. Maraming lalaki ang hindi tugma sa kanya. Kaya, itinuring niya si Mark bilang isang payat na lalaki. Basta hindi siya masaya, siguradong sasampalin niya si Mark. "Ano ang sinabi mo? Ikaw ang hindi karapat-dapat." Sumiklab ang pagkairite ni Sarah at sinaway niya sa ngalan ni Mark. Lumapit sa kanya si Mark sa pagkakataong ito dahilan para madamay si Sarah. Gusto pa niyang halikan agad si Mark para magpasalamat. Pero natatakot siyang tumanggi si Mark at mapahiya niya ang sarili sa harap ng maraming tao. "Hindi ako karapat-dapat." Ahaha, natawa si Glenda sa kanya. She then said with disgust, ngayon lang, binanggit ng mga nakatatanda na hindi ibinalik ng natalo na ito ang perang nahanap niya. Gaano siya kahirap at mura? Gaano siya kahihiya na gagawin niya ang ganoong bagay? Kung sinubukan akong kausapin ng isang talunan na tulad niya, may inis ako. Yes, so would I. Anong klaseng tao siya? Bakit hindi niya ibinalik ang pera? It could have been someone's living expenses for a month at nawala ito dahil sa kanya. How shameless. I can't believe there is such a person like you in our school. I'm disappointed, bitter at poot ng isang lalaking estudyante habang nagsasalita, at puno ng disgusto ang mukha nito habang nakatingin kay Mark. Tama. Kung ako sa kanya, I would have pulled myself up by my bootstraps. How dare he try to be pretentious and show his face now? How could such a coward exist? Puno ng panunuya ang ibang estudyante. Sa kanilang mga mata, si Mark ay lampas sa kasuklam-suklam. Napakawalan mo. Ang daming estudyanteng pumupuna sa'yo, pero nananatili ka pa rin kalmado. Nai-imagine ko na lang kung gaano karaming mga pangit ang ginawa mo sa nakaraan. Napaka-bold mo. Nagpatuloy sa pagsasalita si Glenda habang malungkot na nakatitig kay Mark. Malakas ang udyok niyang sampelan si Mark. She found his face very annoying. Walang nakitang pera si Mark. It was a misunderstanding. Malakas na sabi ni Sarah at nilinaw ang sitwasyon para kay Mark. Oo, mapapatunayan ko rin na hindi ginawa ni Mark ang sinabi mo, dagdag ni Quinay. Medyo nagalit din siya.
Ang mga taong ito ay nagsalita ng hindi nauunawaan ang sitwasyon, at kahit si Quinay, na dati ay may pagpipigil sa sarili, ay gustong sampin sila. Oh, so inosente siya ngayon. Hindi pa ba huli ang lahat? Humuso si Glenda, tingin mo bobo kami. Tingnan mo siya. Sanay na siyang mahirap. Paanong hindi niya itatago ang pera sa kanyang mga braso nang matagpuan niya ito? Matalas ang mga mata ng lahat. Kung sasabihin ng lahat na siya ay walang kahihiyan, kung gayon siya. Walang hiya. Walang kwentang ipagtanggol siya. Napangisi din ng ibang estudyanteng nanonood habang iniisip, walang hiya talaga sila. Bakit pa sila nakikipagtalo? Walang maniniwala sa iyo. Lalong kitang-kita ang pangungutya sa mukha ni Aaron habang iniisip niya, anong klaseng tao si Mark? Bakit hindi niya ibinalik ang pera? Ang ganitong uri ng paunan ay dapat na mabulok sa hay. Hindi niya kailangang ipagtanggol. Mas mayaman siya sa inyong lahat. Bakit kailangan niyang itago ang pera na nahanap niya? Sarah sitted and was particular angry. Kung hindi dahil sa sobrang bigat ni Glenda ay sinampal siya ni Sarah. Haha! Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Agad na natawa ang estudyante. Tinabi mo na wala siyang nakitang pera, at kalaunan ay sasabihin mong napakayaman niya at hindi na niya kailangang gawin iyon. Nagsisinungaling ka, hindi ba? Tinasabi mo bang mayaman siya? Ito ang pinakamalaking biro na narinig ko sa aking buhay. Tingnan mo ang damit niya. Anong klaseng tae ang suot niya? Ito ay isinusuot sa loob ng maraming taon, tama ba? Kung ako yun, matagal ko nang itinapon. Ako rin. Tingnan mo, pinili ba ng lalaking ito ang kanyang mga damit mula sa isang basurahan? Haha, sa tingin ko, marami sa mga estudyanteng ito ay hindi pamilyar kay Mark. Karamihan sa kanila ay mga freshman. Kaya natural lang nakakampi nila si Aaron na freshman din. Tumahimik ka. Alam mo ba kung gaano kayaman si Mark? He has a sports car, a BMW, and baliza ni Sarah habang mabilis na ipinagtanggol siya. Bakit hindi siya pinaniwalaan ng mga taong ito? Napayuko si Mark para tingnan ang sarili. Dahil kay Lilibeth, tumigil na nga siya sa pag-aalaga. About his appearance. Ano pa ba ang meron siya? Isang villa. Isang eroplano. Isang satellite. Siya nga pala, may aircraft carrier ba siya? Natawa si Glenda at sobrang naaliw siya. Si Sarah ba ay isang tanga? Kailangan niyang maging kumbansihin man lang kung gusto niyang magyabang. Haha. I guess ginagawa niya. Napakayaman niya at sa kanya ang buong planetang Earth. Ganyan mo dapat sabihin para mas mayaman siya. Nagtawanan ng ibang mga estudyante. Dahil sa tawanan ay napalingon ang lahat ng estudyante sa kantin. Na-curious sila sa nangyari. Bakit tumatawa ang mga ito? Pagkatapos, ang isang napakagandang babae na may malalaking mata ay tumingin sa ibabaw ng mausisa. Nakasuot siya ng isang pares ng masikip na maong na binabalangkas ang kanyang perpekto at sexy na mga binti. Siya ang freshman na naging isa sa Campus Belle, si Brenda Ormedo. Si Helena Owell, ang matalik niyang kaibigan, ay nasa tabi niya. Bakit ang daming tumatawa? Tanong ni Brenda habang nakatingin sa kanyang magagandang mata at medyo curious. Ano pa ba ang pinagtatawanan nila? Nung papunta na ako dito pagkatapos kong kumuha ng pagkain, narinig ko yung girl na mayaman daw yung guy, may sports car, BMW. Nagyayabang lang, Helena. Kinagat ang labi niya at sumagot. Simple lang daw ang mga tao sa mga universidad, kaya paano naging ganito? Lahat ba sila mahilig magyabang? Look at that guy, such a pauper. Ano kayang pinagyayabang niya? It's so disgusting, patuloy ni Helena. Nainis siya nang makita niya si Mark sa malayo. Nang makita niya si Sarah na nagsasalita ay lalo siyang nainis. Tama ka. Kung mahirap siya, masasabi niya lang. Bakit kailangan niyang magpanggap na mayaman? Sabi ni Brenda at umiling. Tama, nakakadiri. Huwag na nating pag-usapan ang nakakadiri na topic na ito. Brenda, interesado ba si Aaron sa'yo? Iniba ni Helena ang usapan dahil naiingit siya. Si Brenda ay maganda at may magandang figure. Siguradong hahabulin siya ng school hump. Nagustuhan ni Helena si Aaron at pakiramdam niya ay napakagwapo nito. Sa kasamaang palad, hindi siya nagustuhan ni Aaron. Casual na sabi ni Brenda, I don't know. Anyway, he asked for my contact number pero hindi ko binigay. Paano kung si Aaron ang school hump?
Napakaganda niya kaya lahat ng estudyante sa paaralan ay gustong ituloy siya. Kahit ang school hunk ay gustong sumuko sa kanyang paanan. Wow! Brenda, bakit hindi mo binigay sa kanya? Lalong naiinggit si Helena pagkarinig nito. Napakaganda ni Brenda kaya kayang-kaya niyang tumanggi sa sinuman. Bakit ako? Hindi mo ba alam ang kondisyon para makuha ang contact number ko? Tanong ni Brenda. Siyempre, alam ni Helena. Kung ang tao ay nagmaneho ng kotse na nagkakahalaga ng higit sa 5 milyong dolyar, siya ay magiging kwalipikadong humingi ng kanyang contact number. Si Aaron ay may isang sports car, ngunit ang kanyang kotse ay nagkakahalaga lamang ng mas mababa sa 3 milyong dolyar. Malayo pa ito sa sapat. Ngunit walang estudyante sa paaralang ito ang kayang bumili ng ganoon kamahal na sports car. Sabi ni Helena. Naisip niya na puro imposible. Dapat mayroong isang taong ipinanganak na may pilak na kutsara sa paaralan, at mayroon ding mga pamilya na kayang bumili ng 5 milyong dolyar na sports car. Gayunpaman, paano mabibili ng mga magulang ang ganoong kamahal na sasakyan para sa kanila kung sila ay mga estudyante lamang sa unibersidad? Wala akong pakialam dyan. Paano nila hihilingin ang aking kontak kung hindi nila natutugunan ang mga kinakailangan? Siyempre, kung wala silang sports car, private plane ang gagawin. One way or another, they have to be rich, diretsong sabi ni Brenda. Isang pribadong eroplano. Imposible pa ngayon. Nanginginig si Helena. Paano ito magiging posible? Magkano ang halaga ng isang pribadong eroplano? Higit ba sa 100 milyong dolyar ang halaga nito? Sino ang gagastos ng ganoong uri ng pera upang bilhin ito? Paano ito afford ng isang tao kung hindi siya bilyonaryo? Hindi ito eksklusibong paaralan. Oo naman, maaaring mayroong mga BMW at pseudo sports car na nagkakahalaga ng humigit kumulang 2 milyong dolyar. Ngunit para sa mga pribadong eroplano, imposible lamang. Anyway, this is my standard, walang ekspresyong sinabi ni Brenda. Hindi ba sinabi ng babae na may sports car ang lalaki? I guess it's worth $5 million, biro ni Helena. Hindi naniniwala na may sports car si Mark. Tinulya pa ni Brenda si Helena at kinurot, "Are you talking about that guy?" Helena, hindi nakakatawa ang joke mo. Si Brenda pagkatapos ay iginalaw ang mahahabang binti at naglakad palabas na sinundan siya ni Helena. Nagbibiro lang si Helena, pero nagalit si Brenda. Malinaw, natitiyak ni Brenda na hindi magmamay-ari ng sports car si Mark. Panunuya na tanong ni Glenda, nasaan ang iyong sports car at BMW? Ang sports car ay inaayos, at ang BMW ay na-crash, sinabi ni Mark ang totoo. Paf! Humisi si Glenda, at mas lalong nandidiri ang ibang estudyante. Grabe talaga itong palusot niya. Haha! Brenda, nakakadiri talaga ang taong yun. Baliwala siya pero bakit kailangan pa niyang sabihin na under repair? Masyadong bongga tong lalaking to. Tinakpin ni Helena ang bibig at tumawa. Tinulya pa ni Brenda si Mark at sinabing, sasabihin ko ito minsan, ang isang tulad niya ay hindi magkakaroon ng magandang kinabukasan. He will always be a duper. Kabanata 330. Hoy, iyan ang campus bell, Brenda. Siya ba ang bagong campus bell? Nakakaengganyo ang mga binti niya. May nakakita kay Brenda ang magandang babae at agad itong nakit. Inanunsyo niya ang kanyang presensya at agad namang pinuri ng lahat ang kanyang kagandahan. Napatingin din si Aaron at medyo nakaramdam siya ng galit. Noong nakaraang araw, hiniling niya kay Brenda ang kanyang kontak, ngunit hindi niya ito ibinigay sa kanya. Iyon ang unang beses na tinanggihan siya ng isang babae. At kaninang araw na iyon, tinanggihan na rin siya ni Sarah. Sabi ng isang estudyante, bakit kayo nakatingin pa rin sa mga mapagpanggap na mga taong ito? Ano ang makikita? Tara tingnan natin ang campus bell. Ang ganda-ganda niya. Wala pa akong nakikitang ganoon kagandang babae. Tara at hilingin natin sa kanya. Kontak sa WhatsApp. Nang marinig ito, tumakbo ang ilang estudyante kay Brenda at sumunod din ang iba. Ang bilang ng mga nanonood ay biglang nabawasan ng kalahati. Glenda snorted upon seeing this, "Look at you guys. No one can stand your pretension. Can you tell how lousy you guys are?" Hoy, tama na. Napakalayo mo talaga. May sports car si Mark at may plaza pa. Sa kanya ang plaza sa tabi ng school.
Galit na sabi ni Sarah. Ngunit bilang kapalit may sumambulat na pangungutya. Stop it. At this point, you might as well say that the school belongs to him too. Di ba mas maganda yon? Tamad na si Glenda na makinig pa. Kalimutan mo na, ang boring naman. Si Aaron ay ginulo ni Brenda. Desidido siyang kunin si Brenda sa pamamagitan ng kawit o ng manloloko. Ang kanyang sports car ay wala pang $3 milyong na hindi nakatugon sa kinakailangan ni Brenda, ngunit malalaman niya pa rin ito. Naisip niya na walang ibang tao sa paaralan ang karapat-dapat na matulog kay Brenda maliban sa kanyang sarili. Hoy, kung ayaw mong maniwala, pumunta ka na lang sa plaza sa tabi mo at magtanong. Galit na galit si Sarah at napasigaw siya. Nakapunta na ako doon. Ano ang silbi ng pagpunta sa masamang plaza na iyon? Madalas akong pumupunta sa shopping center. That small plaza is not worth my while, panunuya ni Glenda. Nang naiinip siya noong nakaraang araw, naglakad siya papunta sa plaza. Wala namang espesyal doon at wala siyang nakuha kahit isang piraso ng high-end na damit. Ang pinakamahal na damit ay mga $3,000 lamang. Anong klaseng plaza iyon? Napakasama. Ikaw. Tandang padamdam panipi. Nagalit si Sarah sa pag-aakalang maganda ang plaza at hindi ito pangit. Bagamat may panahon na naisip ni Sarah na hindi rin ganoon kaganda, mula nang magsimula siya ng isang karinderye roon at kumita ng pera, nakita niyang napakaganda ng plaza. Lalo na nang malaman ni Sarah na kay Mark iyon, mas naniwala si Sarah. Ano ba? Taga-probinsya ka ba? Ang kulit mo. Naka-ignorant mo. How dare you say that? Nakakahiya. Dinuraan ni Glenda si Sarah ng may galit. Ibinaling niya ang kanyang ulo at sinubukang pasayahin si Aaron na nagsasabing, Aaron, huwag na nating pag-usapan itong dalawang mapagpanggap. Nakakadiri. Mamili tayo. Pero hindi siya pinapansin ni Aaron. Matagal na niyang gustong makausap si Brenda at hindi na siya makapaghintay na lumipad papunta sa tabi ni Brenda. Are you saying that the plaza is lousy? Do you even own a plaza? Biglang nagsalita si Mark ng mahinahon, naputol si Glenda. Tinusubukang pahangay ni Glenda si Aaron sa sandaling ito at naantala siya ng walang dahilan. She then said unpleasantly, are you crazy? Are you trying to say that the plaza belongs to you? Oo, malinaw na sabi ni Mark. Di man. Nagpapanggap ka pa. Kung sayo na talaga yung lousy plaza na yan, luluhod ako sayo. Tuwang-sawa na si Glenda habang galit na nakatitig kay Mark at ang mga mata nito ay parang uhaw sa dugo. Tsaka shut your mouth and stop talking. You're just putting on an act. Ayaw ko na kasing makinig. Sabi mo may sports car ka. Aba, dalhin mo na. Sabi mo BMW mo na bangga, so ibig sabihin wala ka. You're giving such lame excuses. Get lost. Nakaramdam ng sakit si Glenda at hindi binigyan ng pagkakataon si Mark na magsalita. Pagkatapos, patuloy niyang sinubukang pasayahin si Aaron. Nainis ang ibang mga estudyante at naghiwa-hiwalay na sila. Mas mabuting panoorin si Brenda kaysa makinig sa mga mapagpanggap na salitang ito. Tutal, natutuwa silang tingnan ang mahahabang binti ni Brenda. Maya-maya, wala na masyadong tao. Para naman sa mga smitten girls na humahanga kay Aaron, mas lalo nilang binawasan ng tingin si Mark habang iniisip nila sino ba siya sa akalan ni Mark. How dare he compare himself to Aaron? May hahalin tulad ba ang isang basura sa ginto? Tinulya pa ni Aaron si Mark at ngumuso ng mahina, huwag kang magpakatanga dito. Understand that you've failed to be pretentious. Pagkasabi niya nun ay naghanda na siya para hanapin si Brenda. Ayaw na niyang manatili pa doon. Para sa kanya, mas mahalaga si Brenda. Kung gayon, sa tingin mo paano ko dapat magpanggap sa halip? Nagkibit balikat si Mark at sumagot. First of all, you'll need to have strength, but you don't have it. Otherwise, you need to be good looking. Wala ka rin yan. So, ano ang kailangan mong maging bongga? O, hindi, dapat kong sabihin na mapagpanggap ka kahit anong gawin mo. Naiinip si Aaron habang sinisigawan si Mark, sa makatuwid, wala ka sa posisyon na magpanggap. Ganun ba? Tara, punta tayo sa City Square sa tabi ng school, sabi ni Mark. Bakit tayo pupunta doon? Kumunat ang noo ni Aaron. Hoy, bakit gusto mong pumunta si Aaron ko sa malanding plaza na iyon?
Tinisiraan mo ba siya? Nagsalita si Glenda habang galit sa sinabi ni Mark. Mark shrugged nonchalantly and said, mayaman ka, tama. Aba, mag-compete tayo. I'll treat everyone to drinks. Imbitado ang lahat. Isa itong magandang pagkakataon para mag-advertise. Kung lahat ng freshmen ay pupunta doon, tiyak na tataas ang daloy ng mga customer sa plaza. Lahat. Nagyayabang ka ba? Alam mo ba kung gaano karaming estudyante ang paaralang ito? Mahigit 10,000 ang tao. Paano mo kaya sila kayang pretuhin? Sabi ni Glenda na hindi natutuwa. Paano siya nagyayabang ng ganito? Hindi na niya kayang makinig pa sa mga kalokohan nito. Mayroon akong $100,000. Tapat na ba iyon? Kalmado lang si Mark sa sagot niya. Hindi naman big deal sa kanya ang $100,000. Bukod doon, magiging magandang exposure para sa plaza, kaya bakit hindi? Ikaw. Ayos. Munguso si Glenda, kung gusto mong magpakitang gilas, ililibang kita. Aaron, pasensya na kung kailangan mong pumunta sa malaswang plaza na iyon. Pupunta lang tayo at titingnan. Ano sa tingin mo? Hindi napigilan ni Aaron na matawa. Pakiramdam niya ay masyadong mapagpanggap si Mark at walang masamang pumunta doon para tangkilikin ang palabas. Sige, walang pagtutol si Aaron. Lalo niyang kinutya si Mark dahil hindi pa siya nakakita ng ganitong walang hiyang tao. Hello? Hello? Agad na tumayo si Glenda sa mesa at nakuha ang atensyon ng lahat, makinig kayong lahat. Ang taong ito ay pinangalan ng Mark Orleans. Inilibre niya ang lahat ng tao sa paaralan ng milk tea. Lahat ay maaaring pumunta sa City Square para kumuha ng kanilang inumin. Pero na, ang kanyang boses ay mas malakas kaysa sa isang trompeta. Agad na nakuha nito ang atensyon ng lahat sa kantin. Hindi makapaniwalang bulalas nila, ano? Sino ang magpapagamot sa atin ng milk tea? Dapat baller siya para tretuhin ang lahat sa paaralan. Pero na at tingnan natin. Nagkukumpulan muli ang mga estudyante kumakain pa. Uminto si Brenda sa entrance ng kantin at nilingon si Mark. Natawa si Helena, what on earth does this idiot want to do? Kanina lang, sinabi niyang may sports car siya at BMW. At ngayon, gusto niyang i-treat ng milk tea ang lahat sa school. Napakabongga. Brenda, alis na rin tayo. Bakit ako pupunta doon? Nagpunta ako sa plaza 2 araw na ang nakakaraan at wala masyadong makita. Ang pangit ng milk tea doon, ayoko uminom, sabi ni Brenda kay Helena at umalis. Ayoko rin uminom. Tumango si Helena at sumunod sa kanya. Oh, siya pala. Tinusubukan ba niyang magpanggap muli? Napakunot ang noo ng mga estudyante nang makitang si Mark ang kausap ni Glenda. Nagkibit balikat ang isa sa kanila, who cares? Masarap ang libreng milk tea, di ba? Pupunta ako, sabi rin ng isa pang babae, sasamahan kita. Gusto kong makita kung paano niya nagawang magpakitang gilas. Mahigit 10,000 ang mga estudyante sa buong universidad. Kahit nabilhin niya ang pinakamurang isa sa halagang $10 kada tasa. Aabutin siya nito ng higit sa $100,000. Tuwang-tuwa ang mga estudyante na gusto nilang lahat na manood ng palabas. Ano sa palagay mo? Hindi pa huli ang lahat para bawiin ang sinabi mo. Kung hindi, lahat ng estudyante ay pupunta sa plaza. At kung hindi mo sila pretuhin, mabubugbog ka. Hinisya ni Glenda. Di bale. Kung hindi siya magbabayad, ako na ang magbabayad. Sabi ni Aaron. Wala siyang pakialam. Ito ay isang pagkakataon para sa kanya upang ilarawan ang isang magandang imahe. Ito ay $100,000 lamang na katumbas ng kanyang buwanang baon. Sabi ng isang estudyante, well, we can rest assured with Aaron's promise. Let's go. Pumayag naman ang isa at inutusan ng iba, oo, tawagan mo lahat ng kaklase natin. Sabihin mo sa kanila na ipakalat ang balitang may gustong magpagamot sa atin ng milk tea. Mabilis na natapos ang pagkain ng mga estudyante sa kantin at nagsimulang kumalat ang balita sa kanilang mga online na grupo na agad na nagdulot ng malaking kaguluhan. Bawat isa sa kanila ay hindi makapaniwala at nagchichismisan, ano? May gustong magpagamot ng milk tea sa lahat ng tao sa paaralan. Sino yun? Sino yun? Sophomore na daw siya, pero natatakot ako na baka hindi niya kakayanin since nabalitaan ko natalo siya. Gayunpaman, sinabi ni Aaron na kung ang natalo ay ayaw magbayad, siya ang magbabayad. Wow!
Kung ginagamot ako ni Aaron, pupunta ako. Ako rin. Napuno ng excitement ang buong paaralan. May sumugod na pumasok sa klase ni Mark at sinabing, "Everyone, let's have milk tea." Anong ibig mong sabihin? Nataranta ang ilang estudyante. Ipinaliwanag ng estudyante, gusto ni Mark Orleans, ang talunan, na tretuhin ng milk tea ang lahat ng estudyante sa universidad. Ano? Talaga? Mabilis na nagsitayuan ang mga kaklase niya nang marinig iyon. Hindi sila naniwala at nalaman nilang hindi nakakatuwa ang ganoong biro. Magkano ang aabutin ni Mark para tretuhin ang lahat sa paaralan? Kumbinsido ang estudyante, totoo. Tingnan mo ang dami. Kumalat na ang balita. Lahat ng tao sa universidad na ito ay maaaring pumunta sa City Square para minom ng milk tea ng libre. Oy, totoo naman talaga. Saan naman nakakuha ng ganoong kalaking pera si Mark? Napatingin ang isang kaklase sa karamihan at agad na nagulat. Who cares? He is just showing off anyway. Let's go and have a look. Let's go? I'm coming as well. Napakabongga nitong talunan. Pagtatawanan ko siya. Nagkukwentuhan ng mga estudyante habang palabas at ang ilan sa kanila na nasa kalagitnaan ng kanilang mga lesson ay sabik na matapos ang klase. Mayroong dagat ng mga tao na nakatayo sa pasukan ng paaralan at lahat sila ay patungo sa City Square dahil narinig nila na may magpapagamot sa kanila ng milk tea. Gusto nilang makita kung sino ang taong iyon. Forget what they doing, keep on doing that.